Siguro naman po ay kilalang kilala ninyo yung isa po sa membro ng Quadcom na itong si yung po bang mukhang ulupong, yung buhok niya parang ulo ng ulupong nga yung ulo niya. Yan po yung congressman diyan sa Quezon Province, yung si Suarez. Ayan, Suarez po. Membro po yan ng ulupong ay ulupong. Membro po ng Quadcom, ano. At kung ang pagbabasihan lang po natin yung nandito sa social media, confirm patay na po. Ayan, at para maipakita ko sa inyo para wala kayong masabi. At di umano raw po ito ay humigop daw po ng humigop ng Coca-Cola. Ayun, na overdose, patay. Konfirmado po kung ito po ang pagbabasihan natin, Ito. Ayan po. Kung hindi niyo po nababasa yung mga nakasulat dito ay ito po, rest in peace. Sabi niya. Ano to? News update. Nakalagay dyan. Confirm. Ayan. Sinekrito ng pamilya ni Congressman JJ pagkamatay niya kasi baka mabasya gaya ni Congressman Akop. Ay talagang mababasya. Talagang pagtatawanan siya ng tao. Kasi talagang tumalab yung karma dito sa mga animal na ako nito. Ayan po. At kita nyo naman yung ulo nito talaga para mukhang ulupong. Konfirmado po, patay na po. Kung ito po ang pagbabasihan natin. O yan, ulitin po natin. Ulitin ko lang po, konfirmado po na patay na po yung congressman na mukhang ulupong. Ito po yung napakarami pong kaso sa ombudsman ito. Palibasa ng kawatan na congressman ito. Para lang po malaman ninyo. Sapin-sapin ang kaso nito sa ombudsman. Kaya naman ay nagtapos na rin yung pagiging kawatan nito. At ito po rin po yung sinasabi ko na imaginin mo yung lupa po nila dyan sa Quezon Province na yan po ay walang halaga yung lupa nila. Ang ginawa po, nagpatayo ng pagkalaki-laking eskwelahan. Di siyempre, ginawa ng kalsada yung lupa. Kaya tumaas yung resale value ng lupa nila. Ganyan po kahayop itong mga Suarez ito dyan sa Quezon Province. At ngayon ay patay na po itong ulupong na ito. At sunod-sunod po magkakamatay ito. At ang balita din natin, lahat po ng mga membro ng Quadcom magkakamatay lahat yan. Magkakamatay lahat yan. Nauna na nga si Akop. Nasunod na itong si mukhang ulupong na ito. Ang sunod yan ay yung laging nagsa-cite in contempt. Yung si si Paduano. Di ba itong si Pimentel, muntikan na. Mabuti yung paalang niya. Yung isang paalang niya ang patay. Hindi namatay yung buong katawan. Ganito kahayop itong mga ito. Kaya talaga namang karmang wagas ang inaabot itong mga animal ito. Talagang magkakamatay kayong lahat. Anyway, ay pasadahan na lang po natin kung may time pa ako mamaya. Pero isa lang po sasabihin ko, kumpirmado po. Kung ito pong pinakita ko nito ang pagbabasihan, kumpirmadong patay na yung mukhang ulupong na yan. Anyway, mapunta naman po tayo dito sa sa balita nga na talagang kabi-kabila na po yung balita na kung ang pagbabasihan din po natin ay yung mga sa social media ay anyway, wag muna. Balikan lang po muna natin yung inoffer ko kay BBM kahapon. Sinasabi ko gaano man yan katindi yung kahit pa stage 44. Kasi ang sinasabi po, stage 4 na siya ngayon. So kahit pa stage 44 ng colon cancer niyan,
kaya po natin paggalingin yan. At kung inyo po matatandaan, ay ang sinasabi ko po rito, kaya lang, pagbabayarin natin ng 20 billion. Okay? 20 billion. Kung totoo napakaliit pong halaga yan, kumpara doon sa mga ninakaw nitong mga ito. Ngayon, habang hindi ka pa namamatay, kasi pag namatay ka na, hindi natin mahahabol yan. Magdesisyon ka na, at kahit na nagdideliryo ka na, basta mayroon ka pang konting hininga, kayang-kaya nating i-revive yan. Or tanggalin yan. Sakit na yan. Ngayon, gusto ko lamang pong komentuhan yung mga nagko-comment. Minsan po babasahin ninyo yung mga komento dyan, ha? Kasi sinasagot ko po personal yung mga komento ng katangahan. Yun po, maliwanag po yung sinasabi ko kahapon na kaya po ako magpapabayad ng 20 billion kung sakali lang. Pagagalingin ko talaga naman totoong pagagalingin ko. Kaya lang magpapabayad tayo ng 20 billion. Saan mapupunta yung 20 billion na ibabayad nila sa atin, sa akin? Hindi pala kayo kasali. Kasi ako lang yung nakikipag-negotiate. Kung sakali at tatanggapin nga ito ni BBM, itong ino-offer ko na pagagalingin ko siya all the way sa halagang 20 billion. Saan nga ba mapupunta yung pirang yan? Wala po akong hahawakan ni Centavos dyan at wala rin pong mapupunta sa akin ni Centavos. Hindi ko na paaabutin dito sa kamay ko. Bagkos, pag nangyari yan, ay siyempre i-deposito muna natin sa bangko yan. At pag nangyari yon, at lahat ng mga Pilipinong hirap na hirap sa buhay, bibigyan natin, parti-partihin po ninyo yan. Sa inyo mapupunta yan. Siyempre, ang ipapriority ko dito, yung mga subscriber ko. Natural. Sila naman talaga ito nagtsatsaga sa akin na nandyan lagi na nagtsatsagang manood kahit walang kakwenta-kwenta itong sinasabi ko. Pagka nasiguro kung maganda ang malaki yung mapupunta sa mga subscriber ko at kaya na nilang magtayo sa kanilang mga iniisip na negosyo, okay. At yung iba ay yun po ibibigay ko naman dito sa hindi ko subscriber na mga kababayan natin na hirap din sa buhay. Yun po ang purpose ko kung bakit magpapabayad ako. Yun nga lang ang nakakabwisit. Yung nagko-comment na hindi muna tinatapos yung video. Lagi ko po sinasabi rito na kapag ka nag-comment ko rito na hindi mo tinapos ang video, mali na ang i-comment mo. Kagaya po niyan, nandyan po yan. Panoorin, wala po akong binubura dyan, bagkos sinagot ko. Ang sabi po niya, bakit daw pagagalingin ko pa raw si BBM, pagka pinagaling ko yan, magnanakaw daw uli. Ayun, natumbok mong bubuka. Kasi kung pinanood mo, ang sinasabi ko nga rito, yun ang una kong kondisyon na hihingin ko sa kanya bago ko siya gagamutin. Yung ideklara na muna niya napapalitan na siya ni BP Sara. Yun naman ang nasa batas na ang papalit sa kanya yung Vice Presidente. Diba? Sino ba ang Vice Presidente? Si BP Sara. Yun. Ngayon, ang sasabihin mo na magnanakaw daw, paano pa makapagnakaw ay hindi na nga siya ang presidente. Si Sara na ang presidente kasi yun ang unang kondisyon ko, ideklara niyang presidente na papalitan na siya ni BP Sara. Siyempre hindi na siya presidente. At hindi ba't mayroon din ako sinabi diyan na hindi ko sasaklawan yung kung ano yung kagustuhan ni BP Sara na ikulong yan, di ba? Yun ang hindi mo napanood na tanga ka. Ang sinasabi ko po rito pa ulit-ulit, huwag magko-comment ng katangahan. Hanggat hindi nyo napapanood yung buong video, wala kayong mabubuong komentong maganda. Yun. Kung napanood mo sana yun, di okay sana. At alam mo pala na yun ang unang-unang kong kondisyon yung magdeklara siya. Siyempre, tutupad tayo sa usapan na pagagalingin natin. Talagang pagagalingin natin. Di ba sinabi ko pa nga sa kanya, kahapon sa video ko, mamimili siya kung hanggang kailan niya gusto mabuhay.
At gagawin natin yon. Yun ang sinasabi ko. Akala, feeling talaga, ang feeling mo, ang tali-talino mo na, hindi mo alam, nanuknukan ka ng katangahan at kabubuhan. Isa pa rin, may babae, ayaw ko ng pangalanan. Ayaw daw niyang pumayag na pati daw si Lisa ay gamutin ko. Kasi di ba sinabi ko, na gagamutin ko na rin yan kasi maraming ipis sa butod niyan, di ba? Pero, pagpapabayad ulit tayo ng 10 milyon, another 10 billion pala. Oh, di ba? Ang purpose po natin dito, kasi hindi nyo naiintindihan ang ibig ko sabihin, hindi kahit papaano, may nabawi tayo doon sa mga ninakaw nila. Gets nyo, bobo? Gets mo? At magpapabayad ba ako? Sinabi ko bang magpapabayad ako at ako ang makikinabang sa pirang yan? Maliwanag yung sinabi ko. At kahit doon sa lahat ng mga hamon ko, matagal na, 2 taon na ako naghahamon dito ng patayan. Dito sa mga magnanakaw na mga congressman at mga senador na ito, ang tagal na, 2 years na ako naghahamon ng patayan dito. At ang sinasabi ko rito, itaya na nila lahat yung mga kayamanan nila. Dodoblihin ko o titriplihin ko. At bibigyan ko pa sila ng partida. Lahat yan, kuyugin na nila ako basta nandiyan kami sa Luneta. Sabay-sabay nila akong kuyugin. At isa pang partida na ibibigay ko sa kanila, 10 segundo lang ang ibibigay ko sa kanila. Tudas lahat yan mga yan. Putol ang mga buhay ng mga yan. Sinabi ko yan, di ba? Walang pumapatol eh. So dito nagbakasakali ako. Yung kahapon na nag-o-offer ako, nagbakasakali ako dito, malay natin. Siyempre, buhay yan. Maaaring kagatin niya dahil unang-una. Gasino lang yung 20 billion plus yung 10 billion na hinihingi ko para dito kay Lisa. Oh. Di ba? Kabuk lang yan, wala yan. Kaya, kampante ako na kapag ka nakarating ito, papatusin nila ito. Oh, ito rin, mayroon din nag-comment na dahan-dahan daw ako at baka mabudol ako. Baka hindi rin daw sumunod sa usapan. Halimbawa, nakipag-usap sa akin, hindi tutupad sa usapan na magbabayad silang gano'n. Madam, huwag mo akong igaya sa kabubuhan mo. Huwag mo akong ninyo na mga bubo. Huwag niyo akong igaya na sa mga kabubuhan at katangahan ninyo. Una, hawak ko ang alas. Hindi mo naisip na siyempre, bago ko gagamitin yan, nakadeposito na yung pirang pambabayad na sa akin. Unang-una yan. Kung hindi man mangyari yon, bakit ko gagamutin? Yan ang sinasabi ko sa inyo na isip-isip bago kayo mag-comment. Kasi baka mamaya, mapagsabihan kayo ng tanga. Dahil ang sinasabi ko po rito, dinadaan ko lang sa bunganga ako yung salitang tanga, pero ako ang nahihiya sa mga katangahan ninyong mga komento kung mababasa ng kapwa ninyo, mga manonood. Yung mga komento nyong katangahan. Huwag ako. Kung kayo, pati pamilya ninyo at kanununuan ninyo yung mga lahi ng mga tangat bobo, huwag ako. Dahil nagsasalita ka pa lang, alam ko na yung kasunod na words ang ibabato mo. Huwag ako. Paulit-ulit ko sinasabi, ano ba mahirap ba yun? Huwag na huwag magko-comment hanggat hindi na papanood yung buong video. Ngayon, kung hindi mo napanood pala yung buong video, di huwag ka mag-comment. Para hindi mali. Once na hindi mo napanood ang buong video at nag-comment ka, mali yung ikinomment mo. Tandaan ninyo yan. Talagang kung talaga ito mga bubon to. Ngayon, mag-offer man ako o hindi. Halimbawa natin, hindi ako nag-offer ng 20 billion plus 10 billion kay Lisa. Namatay yan.
Oh. Di? Ano? May napala tayo? May napala ba tayo? Di wala. Wala tayong nabawi na kahit na sintabo sa kanila. At wala rin kayong pakikinabangan. Dahil ang utak ko, kaya natin gagawin yon para sa inyo, hindi para sa akin. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, never na akong mangangailangan ng pera. Paulit-ulit ko sinasabi yan na kahit na mabuhay pa ako ng another 1,000 years, kahit kailan, hindi ko na kailangan ng pera. Kaya yun sinasabi ko, panoorin niyo yung mga previous video ko para lubos niyo ako makilala at kung saan ako kumukuha ng mga resources ko. Na pagkadami-dami itong mga iniikutan namin na dating 3,000 yan. Ngayon, hindi ko na mabilang. Uulitin ko pa ba? Uulit-ulitin ko? Sa elementary lang ng mga estudyante, mayroon akong 300 scholar. Kung yan ha? Lahat yan, magmula sa kanilang paa, hanggang sa uniforme, hanggang sa kanilang bag o ballpen o papel. Sagot ko lahat yan. Pangalawa, 300 din na high school ang mga scholar ko. Lahat yan, all daw yan, pati pamasahe nila kung saan man sila galing at saan sila pupuntang eskulahan. Lahat yan, walang ginagastos ang magulang nila, kahit sintabos, lahat yan sagot ko. Sa college, 300 din na scholar ko. All the way, kahit na anong kurso. May mga doktor, may mga engineer dyan na kurso. All the way yan ang tulong ko. All the way yan ang aking pagbibigay ng tulong sa mga estudyanteng yan. Kaya taon-taon nagpapagraduate ako ng 300 na mga estudyante. Para lang malaman mo. Ngayon gusto mo akong challenge? Pumunta ka rito at ingod-ngod ko sa iyo lahat yung mga estudyante ko. Bobo. Yun ang sinasabi ko. Sa totoo lang kung sa halip na yung mga pagkukuha, yung mga walang kakwinta-kwinta kagaya ng mga malalaking ilong dyan na vlogger na pag-aaksayan mo ng panahon, mas pinag-aaksayan nyo nga ng panahon yung mga yan eh. Kisa doon sa mga video ko. Sa bagay, lagi ko naman sinasabi, walang kakwinta-kwinta itong video ko. Pero, darating ang panahon, lagi ko sinasabi yan, na marirealize ninyo na may kwinta pala itong mga video kong ito. Yun ang sinasabi ko. Saan ko kinukuha? Yang taon-taon nagpapagraduate ako ng 300 na estudyante. Imagine ng taon-taon yan, nababago natin ang buhay ng mga yan. Dahil dyan, siyempre pagka-graduate nila, malayo na sila maghanap ng trabaho. Kaya yung iba dyan, napakarami na nasa abroad na. Dahil wala naman silang napapakinabangan dito sa bansa natin. Kaya halos lahat na napag-graduate ko nandoon sa abroad. At sinabi ko rin pa rin dito, napakarami ko rin pinatapos ng mga pulis. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tapos, magko-comment kayo ng kabubuhan sa akin. Tuturuan nyo pa ako. Ano bang purpose ko ng paghingi ng bayad? Masama ba ang humingi ng pangbayad? Natural, hindi. They take it or leave it. Kung ayaw nila na magpagamot sa akin, adi walang problema. Basta sa akin, ino-offer ko na kahit mamamatay na yan, basta nilapatan ko yan, huwag lang malagot muna ang hininga niyan. Nilapatan ko yan, buhay na buhay yan. Akala mo siguro, basta na ako At saka mayroon pa nagsabi, huwag ko na raw gamutin itong si Butod kasi siya raw ang nagmamanipula dito kay Bangag.
Papaano pa nga makapag-manipulate yan? Hindi na nga siya ang presidente dahil ang unang kondisyon ko, deklara niyang presidente si BP Sara. Di wala na. Mga kwan na yan, useless na yan. Wala nang kwan yan. Wala nang kapangyarihan yan. Kabubo. Anong klaseng mga tao ito? Kaya sinasabi ko sa inyo, kawawa kayo, mamamatay kayong tanga. Isinilang kayong mga bubo at tanga, mamamatay kayong bubo at tanga. Paulit-ulit ko sinasabi yan sa inyo. Kung gusto niyo tumalino, sinasabi ko sa inyo, hindi po kasali rito yung mga subscriber kong matatalino, Dito lang po sa mga bobo at mga tanga. Lalo na kung hindi ko pa subscriber at kayo ay mga tanga, noknokan kayong katangahan, kabubuhan, mag-subscribe kayo rito sa Birana Live Studio TV, tatalino kayo. Kaya tingnan nyo rito sa mga subscriber ko, walang bobo sa mga subscriber ko. Ang tatalino lahat yan. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, kung ang pagmumukhaan mo ngayon ay parang mukhang tilapia, mag-subscribe ka rito sa Birana Live Studio TV, gaganda ka, gugwapo ka. Hindi lang yan, suswertihin ka pa. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi yun Ayaw niyong intindihin. May nakita na ba kayo na subscriber ko na pangit? May nakita na ba kayo na subscriber kong mukhang tilapia ngayon? Dati, oo, marami yan. Mga mukhang tilapia, mga mukhang hito. Pero ngayon hindi na. Ang gugwapo, ang gaganda ng mga yan. Ang tatalino pa. Hindi kagaya sa inyo mga nuknukan kayo ng katangahan at kabubuhan, mamatay kayong mga bubo at tanga. Nakakagalit lang. Dahil yung bang tipong magko-concentrate ka, yung magko-concentrate ka ng wala kang ibang iniisip kundi papaano mo matulungan lahat itong mga Pilipinong hirap na hirap sa buhay. Tapos sisirain lang yung konsentrasyon mo dito sa mga tanga at bobo na ito. Diba? Para sabihin ko po sa inyo, kahit ganito lang po ang itsura ko, wala po akong ibang inisip kundi itong mga kababayan kong hirap na hirap sa buhay. At kaya naman ako nagpapabayad ngayon dahil alam ko na yung pambabayad nila sa akin ay galing din sa pinagnakawan. Hinihingi ko lang pabalik dito sa akin para naman ma-distribute ko dito sa mga kababayan kong hirap na hirap sa buhay. Yun lang. Sana matauhan ka ng bobo ka, nagmamarunong ka pa. Anong tingin mo? Mas matalino ka sa akin? Basta nandito sa Birana Live Studio TV, lahat matatalino, hindi kagaya nyo, mga bobo kayo. At saka ang gugwapo. Tingnan nyo na lang itong kaharap ninyo. Walang pulbos yan. Pero ang kinis-kinis niyan, 177 years old ko na. Ganito ang itsura ko. Abay, manginig ka na. Mag-isip ka na. Kaya yung sinasabi kong, kung gugustuhin ko, kahit gahib lang, buhok na lang ang natitirang buhay niyan. Basta wag lang malagot muna ang buhay niyan. Oras na nilapatan ko yan ang dapat kong ilapat, buhay yan. Yan ang tandaan mo. Sa susunod, parang iniisip ko yung mga bobo na nagko-comment niyan, lalagyan ko ng mga karayom yung mga lalamunan ninyo. Tapos patataihin ko kayo ng mga blade para magkabutas-butas yung mga tumbong ninyo. Para madala kayo sa kasasalita na katangahan. Parang yun, gusto ko, lalagyan ko ng mga pako yung mga lalamunan ninyo para hindi na kayo makapagsalita. Nakakapika kayo Ulitin ko lang, Kumpirmado. Baka ayaw kong dito. Ayan. Yan. Kumpirmado. Patay na itong si Suarez. Mirisi sa iyo. Hayop ka. May aabangan tayo. Baka bukas patay na rin.
May aabangan tayo, pero sana makahabol pa na makipag-contact sa akin para malapatan ko muna ng gamot. Ulitin ko lang, yung hinihingi ko na total 30 billion nakabayaran doon sa paggamot ko, ni centavos walang sasayad o wala akong kukunin sa 30 billion na yan kung sakali. Sa inyo lahat ng mga subscriber ko at dito sa mga ibang hindi ko man subscriber dito sa mga kababayan nating hirap na hirap sa buhay. Yan ang tandaan ninyo. So ano pa ba? Singit ko na rin po yung kwan. Yun daw release ko. At yun po bang nasa arrival ako ng airport ng Manila na may nakasandal sa akin na napaka-cute at napakagandang babae. Kasi mayroong nag-text sa akin, ang sinasabi nitong nag-text na ito, pero duda ako, isa ito sa ex ko. Bakit ko raw kailangan pang i-post dyan yung babae na yun na nakasandal pa raw sa akin? Bakit? Anong pakialam mo? Ha? Unang-una, wala akong nilalabag. Dahil more than single ako. Okay? Wala akong nilalabag doon. Hindi ako kailanman ng babae. Kayo, na mga ex ko ang nanlalaki. At least, ipinakita ko dyan na kaya ko kayong palitan. Kahit magaganda kayo sa sarili ninyo, ang gaganda yan. Lalo na po mga doktora bilo ko yung mga animal na yan. Gumastos ako dyan ng kalahating milyon bawat isa para lang mapaganda yung mga animal na yan. Oh. Ay ito, natural na natural yung ganda. Ang bata-bata pa, talaga sobrang ganda. Oh. Huwag mo akong tuturuan ang gagawin ko. Ha? Proud ako na mayroong nagkakagustong ganun kaganda sa akin. Ay, sino ba naman hindi magiging proud? 177, ganitong itsura. Nakakapag-girlfriend pa ng ganyan kabata. Proud ako. Kayo ba? Sige nga, i-post nyo nga dito yung mga ipinagpalit nyo sa akin. Hoy, kayo mga ex ko ha. I-post ninyo. Hindi nyo magawa, no? Kasi mga mukhang kuhol, mga mukhang hito, yung mga boyfriend yung ipinagpalit dito sa kagwapo-gwapo na ito. Mga gago. Pati ba naman yun ay kukanin pa ako? Ha? Pati yun sisitahin ako na bakit daw kailangan ko pa raw i-post. Ha? Tingnan nyo. Pagkaganda-ganda. Oh. O nakasandal na sa akin. O ito po. Tatapatin ko na kayo. Kung girlfriend ko man yan, walang masama. Una, sabi ko nga sa inyo, single na single ako. At virgin na virgin pa. Ha? Yung ilong. Tapos, ito ang totoo. Hindi ko girlfriend yan. Katunayan, tinanggihan ko rin yan. Ganyan kaganda, tinatanggihan ko. Ganyan kaganda. Ay, ano rin, bakit daw nakayapos sa akin? Kaya lang nakayapos nga sa akin yan dahil nagpapasalamat. Dahil naipasyal ko nga naman siya sa iba't ibang mga bansa. Pero ang totoo niyan, mayordoma ko lang yan. Ganyan kagaganda yung mga mayordoma ko. Ngayon alam nyo na, ngayong mga ex ko, na hindi nyo magawang i-post yung mga itsura ng mga boyfriend yung pinagpalit sa akin. Paano? Mga itsura niyan kasi itsura nung namatay na mukhang ulupong, mukhang bayawak. Ay, kung ako ay ako talagang kaya kung ito i-post ko, proud ako. Mayroon pa, marami pa yan na mga nagpapantasya sa akin na gustong makapiling ako.
Pero ito, ganito kaganda, pinanggihan ko. Kayo pa, gusto magbalikan sa akin. Hoy, huwag ako. Maraming salamat po sa lahat po na aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.